Balikan na natin si Chef na namamalengke doon pa rin sa Pampanga. Chef, bakit nga ba murang-murang isda dyan at 10 piso lang? Go, go, go! Hi, Chef! Hi Ma'am Suzy! Hi, Shaira! Blessed morning mga kapuso! Murang-mura po ang isda dito kasi nasa isang fish port tayo. Dito po yan specifically sa Pasak. Fish port dito po sa Pampanga. At makikita po ninyo, bagsak-bagsak po ang kalakaran dito. Nagagaling po yung mga supply natin sa mga fish pond around Pampanga kung saan idinadaan nila. Dito sa Pampanga River, makikita po natin dito, may mga tilapia tayo, meron din mga hipon dyan, iba't ibang klase ng isda. In fact, meron din tayo ditong ayan o, mga mud crabs tayong kasama dito. At ito, yung ating ibibida nga this morning na hindi nyo madalas nakikita. Ito yung sinatawag nating roho. Ayan, makikita po ninyo parang karpa ang itsura niya, no? Malalaki po ito, yes. 10 piso lang po ang kilo nito pumapatak. Tapos, ito naman yung ating arroyo na tinatawag. Ayan, no? Natanggalan na natin ang kaliskis ito. And yung sistema po dito sa bulungan natin, magbibid yung mga buyers natin, literal, bubulong po sila doon sa kanilang suppliers kung magkano yung kanilang bibilihin or magkano yung presyong ino-offer nila para doon sa bulto ng isda na bibilhin nila. Kaya rin po mura dito kasi talagang malakihan ang bilihan pag gantong klase ng bagsakan ang ating pupuntahan. Para po din po sa mga nagtitinda sa palengke, yung mga nanay, pwede rin po kayong pumunta dito at bumili ng ganito kamurang isda. So yung arroyo natin, ibibida natin this morning yan. Gagawa natin ng masarap na recipe. Gagawa tayo this morning ng ginisang isda or specifically ginisang arroyo na may miswa at patola. Saktong-sakto sa maulan na panahon, isa na natin yan. So, meron na tayo ditong pinaparcook na par fry na natin ito. Ako, specifically, mas gusto ko lang siya ng medyo tostado para lang din may texture pa siya kasi hindi pa ito natatapos yung cooking process niya. Kasi, after nyan, ito na yung gisang part na tinatawag natin. So, ilalagay lang natin dito yung ating ginger. Yan, yung ating ginger, yung ating tomatoes, and yung ating sibuyas. Also yung ating garlic. Yan. So, sosotay lang natin to, gigisa natin. We have high heat para mas mapalabas pa natin kaagad yung lasa ng ating mga pampagisa dito, pampabango yan, no? So, kadalasan naman talaga kapag isda yung niluluto natin, almost automatic na meron tayong ginger na ginagamit. Tsaka yung ating sibuyas, bawang, and kamatis. Yan. After nyan, lalagay lang natin yung ating carrots. Kasi ito yung isa sa mga medyo matagal maluto. And then we can actually add in our stock or water in this case. Yan. Alright. And then yung parang panimpla natin dito, pampalasa, is konting patis. Yan. So, swirl-swirl lang natin yan. Making sure lang na ma-absorb na ng ating isda yung ating mga ginawa doon sa ating pan. We'll also add in yung ating patola. Ito, murang-mura rin po ngayon yan, mga kapuso. Season ngayon ng patola. For as low as mga 10 pesos din, may mabibili na kayong ganyang gulay sa palengke. Pero kung ayaw nyo ng patola, you can definitely change or substitute this with other vegetables like upo, papaya even. And then lagyan lang din natin ng leeks or yung dahon daw ng sibuyas. Konting paminta, of course. And yung magbubuo ng parang pinakasabaw natin, siya na rin yung parang lalabas na pampalapot. And yung starch element natin, ha. Kung ayaw nyo mag-rice, eto na rin yung parang magiging carbs ninyo. Iga nga, yung ating miswa. Ayan, murang-mura to, ha. Less than 10 pesos, meron na kayong isang balot ng miswa mabibili sa mga tindahan ninyo dyan, sa mga sari-sari store. So yung budget natin dito, less than 100 pesos. Makakapag-serve na tayo. Siguro more or less, tansya ko dito, mga nasa 50 pesos lang ito eh. Or even less than. Makakapag-serve ka na for at least 3 persons. Dahil nga nakabili tayo ng murang arroyo dito sa Pasak Fish Port. So,
We'll just cook this further for about, siguro mga 5 to 8 minutes. And then after nyan, eto na po yung magiging itsura niyan, mga kapuso. Ayan, oh. Makikita natin. Kasi I'm sure, curious kayo dyan, ano ba yung itsura, ano ba yung pagkakaiba niyan pag naluto, nakakapagduda. Parang yung sentimento ng ibang kasama natin dito, bakit masyadong mura? Yung karne po niya or yung laman po niya is exactly the same as tilapia. Same with the carpa, medyo flaky, tapos yung lasa is exactly the same. Yung tinik niya, hindi rin siya, pareho lang siya ng tilapia. Hindi po siya mas matinik, hindi siya mas matinik, eksakto pareho ng tilapia. Lasa, winner na winner. Sulit na sulit sa 10 piso per kilo na mabibili nyo dito sa Fishport. Ngayon naman po sa mga bibisita, open po ang Pasak Fishport from 6 a.m. to 5 p.m. Ayan ha, mga kapuso. Sinagot ko na sa inyo ang ating palengke hopping natin, tapos isang solid na recipe. Marami pa tayong mga food adventures, kaya laging tumutok sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit. Heto naman ang next nating biyahe sa Minalin, Pampanga. Ang 10 piso mo dyan, ako, uuwi kang may isda na 1 kilo. Oh, wow, di ba? Si Chef JR, ililibat po tayo dyan sa Pasak Fishport. Chef, ano pang isda ang meron dyan? 10 pesos, 1 kilo. Hi ma'am, a blessed morning po sa inyo. Meron po tayo ditong tilapia. Yan po yung isa sa mga nakikita natin ngayon na kababagsak lang po. Siyempre nakikita rin natin kanina, meron pa tayong mga iba't ibang klase ng isda. May hito tayo dyan kanina. Meron din tayo na mga dalag. Meron din tayong dalag dyan. Ayan o, makikita natin. Tapos yun nga kanina, binibida natin yung arroyo at saka yung roho. At eto, makikita natin, since nandito nga sa Pasak Fishport, bagsakan po ito ng mga isda galing sa mga fish ponds dito around Pampanga kung saan dumadaan po sa Pampanga River. At ito makakasama natin isa sa mga, kumbaga supplier, contact po ng mga farmers dito na si Boss June. Boss, magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Sir, bali dito po sa consignation, dito sa bulungan na ito, kayo po yung isa sa mga parang dealer. Opo. So paano po yung relasyon ninyo doon sa mga may-ari ng fish pond? Minsan po per suki lang. So Yung may kilala, mga contact opo, kayo. oo. Kwento kasi sa akin ni Sir Jun, sila daw yung parang nagre-represent para maibenta, may dispose yung mga harvest ng ating mga aquaculture farmers. At ito, Sir, gaano kaaga po nag-umpisa ang araw ninyo, bale? 6 a.m. po. 6 a.m. Tapos bukas po ito hanggang Alas 5 ng hapon. sa buong maghapon, Boss Jun, mga ilang kilo, may tonelada ba inaabot yung Mahigit. Minsan po, 30 tons. 30 tons? Opo. So itong nakikita natin to, manipis pa ito, ano? Manipis pa lang. Ayun, makita pa natin, ayun yung roho. Ito, isa sa mga suki ni Boss Jun. Ito po kasama natin, si Ma'am Clarita. Ma'am, magandang umaga. Magandang umaga din po. Taga saan po kayo, Ma'am? Aliaga po, Nueva Ecija. Nueva Ecija, yan oh. Ba't parang ang layo po, Pampanga to Nueva Ecija? Bakit po dito pa kayo nag-aangkat ng isla? Maganda po mangkat dito. Mababa siya. Ayan, mga kapuso. Saka Kita nyo madami. naman, madami, mura, at syempre, sariwang-sariwa. Maraming salamat, Ma'am Clarita. At syempre, mga kapuso, syempre, yung mga gantong food adventures, saan pa ba kayo niyan? Kaya lagi tumutok sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit. Wait! Wait! Huwag mo munang i-close! Mag-subscribe ka muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. At syempre, i-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you!